Entrada 1, 2, 3, smile. Kahapon may mga bisita ulit. Nung nakarang araw, niluto ko na tong waragay na appetizer dahil dapat i-serve yan na malamig. For dinner, ang mga dishes na to, 9:30 daw ready. Una kong ginawa dyan, prepare ko muna tong waragay na appetizer. Sa plating naman, bahala na kayo kung paano nyo gawing mas maganda sa mata ng mga bisita. Naglagay tayo ng pomegranate or roman sa kanila kong tawagin kasi yung flavor nitong waragay na to ay merong molasses na pomegranate. Then lemon para fresh looking yung ating waragay na. Next naman, dito tayo sa broccoli salad. Itong salad na to, hindi to madalas pinapagawa dito sa bahay. Pagka may mga bisita lang or mga okasyon na hindi lagi-lagi. Pero isa to sa mga salad na masasabi kong hindi ka mapapahiya sa mga visitors. Mamaya natin hugasan yan pagkatapos nating himay-himayin. Hiniwalay ko yung tangkay and hihimayin natin yan ng super liit. Early ko tong ginawa kasi kailangan tong mababad muna sa dressing. Tapos yung mga tangkay, binabalatan ko yan para hindi siya matigas. Masarap yung mga tangkay na yan and ihiwain natin yan ng super liit din or parang i-chop na. Hindi to niluluto ha. Last time kasi na nag-upload ako nito, siguro mga 1 year ago na yung luto ko nito or yung gawa ko nitong salad na to. Maraming nagtatanong na diretso na ba or kailangan pa bang lutuin. Hindi na to niluluto. It's broccoli salad. Pagkatapos yan himayin, hugasan, patuyuin. Tapos imimix na yan with the dressing. Ganito na yung itsura niya after natin na himay-himay. Hugasan nating mabuti yan and i-drain. Sa salad na to, kailangan natin ng bacon or beef strips. Inubos ko yung lahat ng bacon na yan and hiwain natin yan ng i-chop natin. Hiwain natin ng super liit din kagaya ng broccoli na mga stem. Ganun yung pagkahiwa. And then, lulutuin natin yan. Wala nang mantika kasi magmamantika din yan. Lulutuin natin yan sa pan until mag-light crispy na siya. Sa kabilang burner, nag-roast tayo ng sunflower seeds. Pwede naman hindi na i-roast. Pero mas maganda kasi para sa akin na i-roast to para ma-enhance yung flavor ng sunflower seeds. Pagka naluto na yung ating bacon, set aside muna natin to until mag-cool down. Sa malaking lagayan, kung ano yung lagayan na meron kayo para ma-mix ng mabuti, naglagay tayo ng chopped na red onion, black na raisins, and nilagay natin yung sunflower seeds, tapos yung bacon. Nagtira ako ng sunflower seeds and bacon para toppings natin mamaya. For the dressing naman ito, mayonnaise. Yung mayonnaise dito na nilagay ko mga 1 cup siguro to or tansyahin nyo na lang. And then naglagay ako ng 2 to 3 tablespoon ng sugar and 2 tablespoon din ng vinegar. Pero pwede kayong mag-add. Kung meron kayong ranch dressing, pwede din kayong mag-add ng konti. Ang lasa nito, manamis-namis na maasim-asim. Mix all together, tapos ilagay natin yan sa fridge para ma-absorb or kakapit yung dressing doon sa broccoli. Pwede kayong magdagdag nito ng more mayonnaise kung gusto nyo or ranch. Ilagay muna natin yan sa fridge and mamaya natin yan ilagay doon sa final na serving dish. Next salad naman is green apple salad. So sa green apple salad, kailangan natin itong alusiman sa atin sa Pilipinas or regla dito. And sa English naman, ang tawag dito ay parsley. Kailangan natin dyan dahon lang. So, himay natin yan isa-isa. Hugasan natin mabuti and then iti-drain. Tapos, naglagay tayo ng cucumber, naglagay tayo ng chopped na dill, and naglagay tayo ng corn. Then yun, syempre yung green apple na pinaka-main ingredients dito. I-chop natin yan ng small cubes. I-separate muna natin yan kasi pag hinalo natin agad dyan, magba-brown yung ating apple. So, ang ginawa ko, ibabad muna natin yan sa tubig na may asin. Mamaya natin yan i-mix all together pagka malapit ng isi-serve. And then, lagyan natin yun ng fried almonds and pine nuts. Next ko naman ginawa itong sambusa. Nung nakaraang Lunes na may bisita, ito pa rin yun. Sobrang nagustuhan ni Amo kaya gawa daw uli. So, kinalahati ko yung recipe na yun kasi medyo marami yung natira ng dough. Sayang naman. 1 cup ng all-purpose flour, half cup ng brown flour. Naglagay tayo ng 2 tablespoon ng oil and 1 egg. Half cup ng water at mga half teaspoon yun ng salt. Super dali lang tong dough na to. I-mix lang yan. Tapos, kapiran ko lang yan ng cling film and leave it for about mga 10 minutes. For the filling naman, itong feta cheese dito ako nagkamali kasi nung previous na may bisita, gustong-gusto ni Amo yung cheese na to, pero yung nabili ko pala this time is yung low fat. So, full fat yung nakaraan. Ito medyo salty. Naglagay tayo ng dill dyan na chop. And yun na yung ating
palaman or feeling ng ating sambusa. Hindi ko talaga napansin na magkaiba pala yung karton na nabili sa nung nakaraan na binili ni Amo or ginamit ko nung nagsambusa. So, pero okay lang yan. Sabi niya, masarap naman daw, kaso lang salty nga. So, itong sambusa na to, magkaiba to sa triangle sambusa na traditional sambusa nila dito. Ang tawag ni Amo dito ay buff sambusa. Parang hugis empanada ba? Ganun lang siya. And sa palaman naman, pagka mga cheese, talagang pag-usapan, dapat konti lang talaga para hindi siya salty. Pero ito talagang cheese na to, parang meron talaga siyang kakaibang salty. Kailangan ko lang naman ng mga 15 pieces ng sambusa na to. And pagkatapos niyan, i-set aside muna natin. Ipiprito natin yan pagka malapit na or 30 minutes bago kakain. I-compare ko tong gawa ko to kahapon kaysa sa previous natin na mga may bisita no Lunes, mas pagod yun at mas maraming ganap. Ito kasi medyo relax tayo kasi nagkagawa na tayo the day before nangyari ito. Nakagawa na tayo ng sweets at yung appetizer na waragay. Sabi kasi ni Amo, this time more on appetizer. Ito naman, ito yung chicken, hiniwa natin ng pa-cubes para naman to sa chicken cashew. Naglagay tayo ng asin, garlic powder, paminta, paprika, and konting olive oil. Mix all together and set aside. Buti na lang talaga hindi natuloy yung biryani dahil sabi niya mag-biryani daw kahit konti. Sabi ko kasi ang dami ng biryani, lagi na lang tayo nag-biryani para maiba naman. For the sauce naman ng cashew, 1 cup ng water, 3 tablespoon ng soy sauce at mga 2 tablespoon yan ng oyster sauce, konting sesame oil, naglagay tayo ng black pepper at naglagay tayo dyan ng sugar, mga 2 tablespoon din yun. Ito naman ang beef stir fry, o diba, for the Chinese tayo. At yung lunch din namin nito kahapon ay yung pinagawa niya ay fried rice. Chinese-Chinesean nga yung pagkain kahapon talaga. Always natin itong ginagawa. So, yung beef natin ay ginawa nating malapad na manipis para madaling maluto at siguraduhin nating malambot. Naglagay tayo ng konting oyster sauce, konting soy sauce. Naglagay tayo ng cornstarch, mga 2 to 3 tablespoon ng cornstarch. Paprika, naglagay tayo ng onion powder and garlic powder. Then, naglagay tayo ng konting baking soda. Kontian lang natin yung baking soda kasi yung baking soda sa meat, meron yung aftertaste. Kaya konti lang dapat. Yung baking soda dyan, nakakatulong yan to more soft or soften the meat. So, for the sauce naman ito, tubig pa din, 1 cup. And then, mga 3 tablespoon din yun ng soy sauce and oyster sauce, mga 2 tablespoon. Konting sesame oil, black pepper, and naglagay tayo ng mga 1/4 cup siguro yun na ketchup. And naglagay tayo ng 2 tablespoon ng sugar. I-adjust nyo na lang yung panglasa or yung sauce. Sa mga gulay naman nito, halos magkapareho lang yung chicken cashew at yung beef stir fry natin. Kaso, meron lang akong 3 carrots. Naubusan ako ng carrots. Kaya yung carrots na to, para lang to sa chicken cashew. Hindi ko na nilagyan ng carrots yung beef. Syempre, present yung stoplights. Hiniwa natin yan ng pa-cubes na medyo malalaki, bite size, and white onion. Balikan natin yung chicken. Naglagay tayo ng 1/4 cup ng all-purpose flour and 2 tablespoon ng cornstarch. Naglagay tayo ng malamig na tubig na pakunti-kunti. I-mix natin mabuti yan bago natin iprito. Ganyan na yung consistency niya dapat. Yung butter naman dyan, pakunti-kunti lang yung ilagay para mag-mix lang lahat. And then, bago ko pinirito yung chicken, para maisang prituhan na lang din, nag-fry na tayo ng cashew nuts dito. Para to sa chicken cashew. So, iprito na natin yan lahat-lahat para mamaya, i-mix na lang natin to kasi nga, mag-hold day sa oras pagka magsabing serve the food. So, dapat ito, pati yung beef, dapat naka-stir fry na, pati yung mga gulay. So, ito, ipiprito natin. Masarap tong chicken na to pagka bago i-serve, saka pa magbi-mix and i-double fry para crispy pa yung chicken. Yung gulay naman, stir fry nating mauna yung ating carrots kasi nga yung carrots hindi nila kakainin yan pag hindi luto. So, sa stir fry naman, medyo given naman yun na medyo meron pang crunch. Pero hindi naman yung masyadong half cook lang talaga siya. So, ito ay siniparit ko na pati yung ating gulay. Pagka naluto na tong mga green, colored bell peppers and white onion, ahatiin ko yan, bali sa beef and sa chicken. Itong may carrots naman para to sa
chicken. So nilagay ko na yung kalahati ng colored bell peppers dyan at white onions. Wala talaga sa menu dapat yung chicken cashew. Ini-insist ko na lang talaga than the biryani kasi sabi niya kahit konti lang daw na biryani. Iwan ko ba kay amo, lagi na lang biryani. Parang umay na ako sa biryani. Nakailang biryani na tayo this month. Or nung December pa, mula nung December, dami na nating biryani nagawa. Sabi ko, pagka may leftover to, dahil sure naman talaga na may mga leftover pagka may mga visitors, lalo na pagka babae, yung mga leftover na biryani, hindi na talaga kakainin niya ng mga bata, pati kahit ako, kasi nga, umay na. Tapos, pinaalala ko sa kanya na meron naman tayong recipe ng chicken cashew, why not ito? So, pumayag naman siya, kaya ayun, natuloy yung chicken cashew. So, nag-stir fry na tayo ng beef and nagluto na rin tayo ng white rice. Naka-ready na yung ating mga serving dish dyan. Ready na sa mga oras na yan, mga nasa 7:30 na yan ng gabi. And yung pagkain is 9:30 ready na. So, by 9 o'clock, mainit na yung ating mantika and nag-start na tayo dyan na magluto ng kuba and yung sambusa. Yung kuba pala, hindi yan niluluto or ginagawa dito sa bahay, bali piniprito ko lang. In-order yan sa labas. And itong ating sambusa na ginawa natin kanina, ganito yan siya iprito, bali papaliguan siya ng mantika para mag-puff. Para maganda yung kanyang texture ng kanyang balat. Ganon. Itong mga dish na to, hindi talaga mawala sa Ramadan. Kaya for the coming days, tomorrow nga ay mag-umpisa na yung Ramadan dito. So marami tayong sambusa. Marami tayong sambusang prituhin. So ito, ready na yung ating sambusa, yung kuba, and mag-start na tayong mag-plating ng ating salad. Yung broccoli salad, nilagay ko na sa serving dish. Tapos, nag-top na tayo dyan yung kunting bacon na tinira ko and yung sunflower seeds. Sana'y matry nyo tong salad na to. Sobrang sarap nito talaga and kunti lang yung ingredients. Yung mga dressing nito, kunti lang. Mayonnaise, vinegar, and sugar. Hindi ba kunti lang? Hindi naman to healthy talaga kasi nga yung mayonnaise at sugar. Pero masarap to. So, balikan natin yung ating mga main dish. Yung beef kanina naka-stir fry, ininit natin siya and then nilagay natin yung sauce. Marami yung sauce na ginawa ko kaya hindi ko siya inubos. And nilagay natin yung gulay doon. Itong mga main dish, huli dapat natin tong i-serve kasi nga dapat mainit. Isinunod natin yung chicken. Pinakulo ko muna yung sauce. Nilagay ko na yung chicken, pati yung cashew. And then, i-mix all together para ma-absorb na yung sauce ng chicken. Tapos, ilagay natin yung gulay. Madali na lang yan. I-mix na yan lahat-lahat and isi-serve pagka makulo na talaga siya. Or kumulo na. So, yan yung style ko dito pagka mga ganitong food. I-stir fry lahat. And pagka malapit na siyang isi-serve, o diba madali na lang. Nakaready na yung ating mga appetizer, yung waragainab, yung broccoli salad. Isusunod na naman natin yung ating green apple salad. Nakaready na rin to serve yung ating sambusa at kuba. So yung green apple salad, nilagay natin yung green apple. Imimix natin yan with lemon, olive oil, and salt. Dapat medyo maraming olive oil dyan para medyo shiny siya. Basta masarap tong salad din na to. And naglagay din tayo dyan ng fried almond nuts and pine nuts. Sa mga bisita ni Amo kahapon, mas gutom sila kaysa nung mga nakaraan. Very demure yung kain nila nung nakaraan. Ito medyo marami-rami yung nabawas. Although meron naman talagang na leftover or meron naman talagang natira. Pero mas marami yung nakaraan. Pero iba naman yung set ng visitor niya ngayon. Kaya naman kanina for the reheat kami dito sa bahay. Kasi nga bukas marami na namang pagkain. Dahil mag-umpisa na dito yung Ramadan. Kaya kailangan ubusan yung mga leftover dito. Nung naligpit na kami nito, natapos na, tumuwi na yung mga bisita. Si Amo, walang sawang pasasalamat. Kasi nga, very perfect daw. Everything is well done. And ito yung pinakahuli kong sinerve. Pagkatapos silang kumain, magkakape-kape. Iinom sila ng mga kung anong mga drinks nila and with sweets. Iba pa yung mga dala ng mga bisita nila. And ito yung ginawa natin kasama ng waragainab the day before yung bisita kahapon. Ang cream caramel.